Ngayong gabi sa OFW Diaries, matutunghayan natin ang buhay ng mga OFW na tumakas sa pagmamalupit ng kanilang mga amo. Kaya hindi ko na hinayaan na nahawakan pa ako. Tinalon ko na yun bago siya makarating sa akin. At ang pagkukusang loob ng isang grupo ng mga Pilipino sa Singapore para matulungan ang mga kapuspalad sa ating bansa. Although na maid lang kami, but you know, this is the satisfaction you can't buy. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David. Panoorin na po natin ang kanilang mga kwento dito sa OFW Diaries. Sa Middle East, may pinakamaraming Pilipinong nagtatrabaho. Pero alam nyo ba na sa kada 10 OFW sa Middle East, 4 sa kanila ang minamaltrato ng kanilang mga amo. Marami tuloy na pipilitang tumakas. Tulad na lang ni Hilda at Baby. Ako po si Hilda Gunayon, I'm 31 years old. Nagtrabaho po ako sa bari ng halos 4 po na taon. Bali, ang ginagawa ko po nung nasa barin ako, bali, yung gawain bahay po, naglilinis ng bahay, tapos naglalaba, nagpuplansya. Tahimik ang buhay noon ni Hilda sa barin. Mabait raw kasi ang kanyang mga amo. Pero nang magpaalam si Hilda noong 2001, biglang nagbago ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga amo. And ang ginawa niya lang sa akin, may bitbit siyang envelope. In-offer niya sa akin. Ngayon, nung hindi niya talaga ako maalok sa ganong halaga, bigla niya ako niyakap. Tapos yun, nung niyakap niya ako, pinadyakan ko yung ano niya. Nakakandado lahat ng mga pintuan, kaya't walang ibang matakbuhan si Hilda. Kung nakarating ako sa rooftop, tumungtong pa ako sa terrace. Talagang nanginginig na ako na hindi ko na alam anong gagawin ko. Basta gusto ko talagang tumakas. Eh, wala naman po akong madaanan. Kaya hindi ko na hinayaan na nahawakan pa ako. Tinalon ko na yun bago siya makarating sa akin. Sa pagising ni Hilda, tila tuluyan ang nabago ang kanyang buhay. Bali, ang sabi po ng doktor, nabasag daw yung 2 spine ko. Hindi ko kayang tumayo na walang hawa. Ang nararamdaman ko po mula nung nahulog ako hanggang ngayon, parang parehas din. Parang ayaw ko na rin sanang mabuhay. Mas gugustuhin ko na rin sana yung namatay na lang ako nun kasi araw-araw makirot po yung buong katawan ko, lalo yung mga paa ko. 8 taon na dito sa Pilipinas si Hilda. Nakapagtrabaho siya sa tahanang walang hagdanan, pero nawala rin ito dahil sa krisis. Ngayon, namamalagi na lang siya sa kanyang probinsya. Kasi isa pa, nabuhay nga ako pero nasa isang tabi lang naman, di naman nakakaalis. Kung iniisip ko kung hindi rin ako nag-abroad, wala rin naman nakatapos na kapatid ko. Kaya sabi ko, okay lang. Malayo sa kinaroroonan ni Hilda, sa Dammam, Saudi Arabia naman, may isa ring Pilipina na nakikipagsapalaran para lang makapagtapos ang kanyang mga anak. Ako po si Gertrude Sol. Sobrang pong napakahirap sa akin. Kasi po hindi po nila ako sinasakudan ng impriman. Tapos po, sobrang liit po ng pasahod sa akin. So, dinando na real lang. Hindi po nila ako pinigyan ng sapat na pagkain. Dahil sa pagmamaltrato, kwento ni Gertrudes o mas kilala bilang Baby, tumakas rin siya sa kanyang amo noong November 2008. Ngayon, kinukupkup siya ng isang kapwa Pilipino at dito, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap siya. Hi, Baby! Kumusta ka dyan, baby? Ano ba yung naging karanasan mo dyan sa Kuwait at saka sa Dammam?
Eh, sa ngayon po naman, dinatid na ako. Kaya tumakas ako sa amo ko dito kasi nilamot ako. Anong ginagawa sa'yo? Sinasampal ka? Sinasabunutan? Paano? Oo, ganun po. Kasi po kailangan ko talagang pagkain. Makatulong po dito para po makakain ka lang. Parang magnanakot ako talaga. Pinaka-striking sa akin dun sa kinuwento ni Baby, yung hindi siya pinapakain, tapos kailangan pa daw niyang magnakaw para lang makakain siya. Sukdulan na yun eh. Basic human right, yung bibigyan mo ng pagkain, pakakainin mo ang isang tao, lalo na isang taong nagtatrabaho para sa'yo. Pero hindi lang si Baby ang nahihirapan sa kanyang sitwasyon, kundi maging ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Ako po yung nag-aalaga ng mga kapatid ko. Tapos siya walang mapadala. Nangungutang po kami sa... Sana nga po hindi na lang siya umalis. Naiiyak ko. Saka naaawa po ako sa kanya. Gusto na raw po niyang umuwi. Yun nga lang po, wala pa daw po siyang pera. Pero dahil sa pagtakas ni Baby, maaaring malabo pa siyang makauwi ngayon ng Pilipinas. May mga hakbang pa kasi siyang kailangang pagdaanan. Kaya nga po kayo, pinag-isipan ko po paano. Kasi kung hindi po ako na walang katira-tira, paano na lang po ako umuwi sa pamilya ko?